Muling ihahain ng Makabayan Bloc ang kanilang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. At para po sa detalye, makakausap natin live si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Magandang umaga po muli sa inyo, Congressman Tino. Good Hi, morning. good morning Angela. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Okay, Kong, sabi po ninyo, last week deemed file na itong impeachment complaint na ito. Bakit po ba kayo babalik to refile the same complaint today? Well, para ipakita sa House at sa Madla na narito ang mga complainants at endorsers handang tuparin ang aming uh, uh, ang kailangan gawin, no, para magpatuloy itong impeachment complaint, no. So hindi pwedeng mahanapan ng kakulangan, kaya babalik muli, no, para tiyakin ng tanggapin ng Secretary General yung complaint bago magsimula ang session mamayang alas 3. No? So yun po. Pero according sa rules naman po, may nakalagay po ba doon na kailangan talaga House of the Secretary General talaga itatanggap ng complaint o pwede yung mismong opisina lamang? Ang nakalagay po sa rules in black and white ay yung complaint ay kailangan i-submit sa Office of the Secretary General. So wala pong nakalagay na kailangan personal na tanggapin ito ng Secretary General mismo. Okay, and sa tingin niyo po ba aabot kayo at mapapasama po itong impeachment complaint niyo sa order of business sa session mamaya? Kasi ano po ba yung pinaka-importansya ng pag-file po nito bago magsimula ang session? Well, sa tingin natin, sapat ang panahon para tanggapin ang aming complaint at maisama ito sa order of business para mamaya. Bakit importante ito? Kasi again, ayon sa Constitution at sa rules, sa isang taon ay isang impeachment proceeding lamang ang pinahihintulutan. Hindi isang impeachment complaint, kung hindi isang impeachment proceeding. At ano magtatakda na nagsimula na ang isang impeachment proceeding kapag ang plenaryo ay i-refer na ang either isang complaint o maraming complaint ng sabay sa Justice Committee. No? So, kaya yun yung gusto natin mangyari, na kahit may nauna ng complaint ay tanggapin ang aming complaint para sabay na ma-refer ito sa Justice Committee. Therefore, pag nangyari yun, may isang impeachment proceeding na nasimulan. So, yun ang kahalagahan kung bakit dapat tanggapin ng Office of the Secretary General or Secretary General mismo ang complaint namin. Well, just in case, let's say hindi po mapasama ang inyong impeachment complaint sa order of business, ano po ang susunod na hakbang na inyong gagawin ng inyong grupo? Well, una kung hindi pa rin isama, di ang masasabi natin, alam na. Ibig sabihin, sa halip na gampanan ng tapat ang tungkulin nito, ay gumagamit ng dirty tricks ang House. Kung gayon, no? Kasi alam na practically ng buong Pilipinas na merong isa pang complaint, no? Ngunit sa kabila nito ay kung itutulak pa rin, di obvious na may maniobrang ginagawa, no? Pero hindi natin pahuhunahan yan, no? Dahil nga may sapat na panahon pa, kaya yun nga, babalik ang mga complainants sa House mamaya. Well, Kong, the last time I talked to you, pinag-usapan natin kung meron ka bang ibang mga kinakausap na maaaring sumuporta dito sa inyong impeachment complaint na ihahain mamaya, i-refile mamaya. Ngayon po ba, are you at liberty to tell me that? Kung sino po? Or, kasi alam naman po natin, numbers game ang impeachment complaint. Well, may mga kinakausap tayo, may mga ilan na nagpahayag ng pagsuporta.
Pero in terms of endorsement, yung nananatiling kaming tatlong representatives ng Makabayan Black ang magpa-file ito. Mhm. And of course, ano pong particular na evidence o supporting document ang Okay. inyo pong isasama dito sa inyong impeachment complaint, particular po dito sa BBM formula? Okay. Well, the formula itself, no, it's a 16-page document, so may kopyang kasama ron. Kasama rin yung mga transcripts of public hearings, for example, sa Blue Ribbon Committee sa Senate, among others. No? Yun, mainly, yung mga, marami doon ay batay sa mga minutes or transcripts ng mga public hearings kaugnay dito sa flood control issue. Of course, yung kopya ng mga affidavit, for example, isang importante yung kay Yusek Roberto Bernardo. Bernardo. Importante yon. Opo. Yun, so kasama doon yung mga supporting documents dito na ultimately nagdidiin kay Pangulong Marcos mismo, no, na direkta niyang inutos ang pag-insert ng 100 billion pesos worth of projects sa DPWH budget ng 2025 at tumanggap siya ng at least 8 billion pesos in kickbacks kaugnay nito. So yun yung isang pinaka-direktang act na nilalaman, isa sa mga nilalaman ng complaint. Okay, of course, ang isang malaking tanong dito, Representative Tino, ano, ay yung kung kailan maglalabas ang ruling ang Supreme Court doon sa MR tungkol nga po dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. But at the same time, I would like to ask you kung may plano pa po ba kayo maghain ng panibagong impeachment complaint laban sa kanya? Well, of course, we're hoping na maglabas na ng favorable na desisyon sa motion for reconsideration ng Supreme Court. Ibig sabihin nun, kung mangyari yon ay dapat magtuloy-tuloy na yung impeachment trial ng Vice President sa Senado. No? Pero kung hindi, ay nakahanda na mag-file muli ng impeachment complaint sa Pebrero. Alright, muli maraming salamat po sa inyong oras, ACT Teachers Party List Representative Antonia Tino. Magandang umaga. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.